Network Entertainment. Ang practice ko nun talaga, paano ako magiging effective na isang teacher? O paano ako magiging effective na isang trainer? So I started, lahat ng mga, humingi ako ng task sa manager ko. Sabi ko sa manager ko, ito po ang pangarap ko, bigyan niyo po ako ng pang-practice. Yeah. So kung meron tayong mga meeting na kailangan kayo ang magturo, pwedeng ako ang magturo. Actually, that's that's a good tip. Kasi bukod sa mina-manifest mo, sinasabi mo sa boss mo kung ano yung plano mo sa karir mo. Alam mo, diba? importante yun. Oo. Huwag mo solohin. Huwag mo solohin ang mga pangarap mo, lalo na kung ikaw ay nasa rank and file. Mahalaga na alam ng boss mo kung anong pangarap mo sa buhay dahil sila din ang pwedeng maging susi para sa training mo. Mga Immortal, welcome to the Underpaid Podcast. I'm your host, Stanley Chi. Ito ang podcast na pro-employee para sa mga Immortal wherein we talk about work-related topics in a light manner na parang nagkukwentuhan lang tayo. Kasama ko ang aking co-host si Zar de los Reyes, CRSP, ang inyong freelancing Zar. Oh, Zar, this episode is another special episode kasi ang kasama natin ay isang Reiki master. Wow. He is a tarot card reader. Diba? Lagi siyang nag-guest sa programa namin sa Feelings. Nice. Kung naalala niyo nung pandemic, diba? Meron kaming love advice show ni Doc Rica. Siya lagi nag-guest pagka yung mga tungkol sa Reiki healing, mga tarot cards, diba? Eto na siya, si Marky Mendoza. Maraming salamat and maraming salamat din for allowing me to be here, Papa Stan and Zar. Maraming salamat. It's such a great honor to be here and hello mga ka-immortal. Magandang magiging usapan natin itong session na to dahil it's something na ni-request ko talaga na alam ko kahit medyo kinento ko nga to na nasa nag-uumpisa pa lang tayo, di ba? Hindi ba weird na merong isang spiritual na guest sa isang show na ang pinaka-kinikater natin ay yung mga ating mga empleyado, di ba? Pero yun nga, may connection, may malaking connection. Na isang bagay din na hindi ko alam na pwede ko palang i-apply sa sarili ko. Yeah. Kasi we'll be talking about manifestation at work. Di ba? Uso, i-manifest mo na yan. Para sa iyo yan, di ba? Laging sinasabi sa atin, nababasa natin sa social media, if you think positive, makukuha mo yan. Ang ganda na yung sinabi yun because totoo yun eh. Pero yung sa session natin, hihimay-himayin natin kung paano nagagawa. And yung ibibigay ko na mga tips, it comes with, it's kumbaga siniksik natin siya na meron tayong core values. Meron tayong kailangan sundan na core values. Meron din tayong kailangan sundan na structure. Meron din tayong kailangan sundan na mga guidelines. Like, let's put it this way, parang yung mga 10 commandments natin na alam natin ito yung mga guiding principle natin. Bakit siya kailangan structured? Okay. Para sa mga empleyado to So, kunyari, manifestation at work na. Gusto mo ma-promote. Yan. Gusto kong tumaas ang sweldo ko. Gustong tumaas ang sweldo. Kasama yan. Oo. And hindi natin minsan maiintindihan kung bakit kailangan natin ng structure sa ganito and bakit kailangan natin bibigyan ng stress na may kailangan tayong sundan. Oo. Okay. Laging there's a deeper importance kasi we are operating on the principle na pag sinabi natin sa Bible na do not do unto others what you don't want to be done unto you, ang ating golden rule. Or simply, when science calls it Newton's third law of motion. In every action, there's always gonna be an unequal reaction. Sa ating mga Pilipino, ang tawag natin dyan, kung ang tinanim siya ring aanihin. Okay. Yung karma. Meron din yan, di ba? Kunyari, salbahe ka sa kaopisina mo. Kasama yun. Babalik sa kanya yun. Hindi mo man makita, may ibang balik sa kanya yun eh. Or kahit hindi ka maniwala. Yung pinaka-importante dun. Minsan kasi, we as Filipinos, we all have our strong beliefs. It's part of us. Kumbaga deep-seated yan sa atin. May mga kanya-kanya tayong paniniwala. And minsan, meron tayong alam na naririnig na mga paniniwala or minsan sa atin locally ang mga superstition. Yung mga simpleng bagay na, halimbawa, nasa labas ka o magtabi-tabi po. Yung mga pamahiin, di ba? Yan, oo. Marky, Zar, syempre, yung mga immortal na nakikinig sa atin, gusto na nilang malaman kung ano itong manifestation at work na to. Pero like and subscribe to the Underpaid Podcast sa Spotify and Apple Podcast. Pero kung gusto nyo manood ng video podcast, sa Spotify meron, tsaka sa YouTube channel ng The Pod Network Entertainment. And you can follow us on our socials. Zar? Yeah, so you can follow or connect with me on LinkedIn. It's Zar de los Reyes 1. Tsaka yung social media mo.
Social media, actually, it's higher up global. So, but I'm more active on LinkedIn. So, Okay. better to message na lang on LinkedIn. I have my own social media accounts, Stanley Chi, hanapin nyo na lang, and Suplado Motors. Yung motoring content ko, dun ko na ilalagay. Yeah. Oo. So, ano yun, partnership namin ni Standy. So, Nagsosyo kami dyan oo. kasi Yeah. si Zar, magaling na magaling na Sa producer. marketing at saka Sa marketing. operations ako. Oo, tapos yung mga ideas rin niya magaganda. So, eto, sasabihin ko na, freelance na po ako na host. Hindi ako exclusive sa Philcoche. Nasa iba-iba ako. Kaya Pwede sa nyo akong Suplado kunin. Motors Oo. na siya. Oo. Pwede nyo akong kunin na mag-host ng inyong mga events. KBL, Kasal Binyag Libing. Diba? Diba? O, Pwede naman yung Pero living. alam mo, nakakatawa because I also do hosting. diba? O. Huwag mo akong pagtawanan, pero nakapag-host na rin ako ng funeral. Diba? Kasal Binyag Oo, Libing, diba? diba? Oo, pero it was my uncle's naman. Request kasi Oo. ng family ko. Oo. So paano yun? Pero sabi ko, sige. Pero it's still fulfilling. Oo, diba? Yeah. We may be joking about it, pero it really does happen. Meron din. no? Tapos si Marky naman, if they want to follow you sa social, saan Ay. pwede? Yes, ang social media ko is yung aking TikTok and my Instagram is Reiki with Marky. Ayun. Oh, Nice. Reiki with Marky. So, eto, pag-usapan na natin itong manifestation at work. Correct. Umpisa na natin ang topic sa manifestation, pero para talagang maintindihan natin fully ang manifestation, ano muna ang ibig sabihin natin sa manifestation? Nasabi na ni Stanley ang kanina di ba? Pero ang concept ng di ba, sinabi kanina, di ba, when you think positive, makukuha natin ang manifestation natin. Kasama 'yon. So kung titignan natin yung sinabi ko kaninang golden rule, kung anong tinanim siya nga anihin. Ang tinanim ay positive thinking. Kaya ang resulta din ay also positive. Yan ang tatandaan natin. So, hindi tayo magtatanim ng saging thinking apple ang lalabas. That's the general rule. Na-mention din kanina yon na halimbawa, even manifestation, promotion, o kaya even yung mga relationship natin. Kunyari, yung... Professional relationship. Kunyari, etong kaopisina ko magkakakrush sa akin to. Ay, teka lang. Iba naman yun. Positive Iba naman yun, di ba? Oh. Kung ang positive thinking natin ay talagang, well, honestly, wala namang masama. Because I myself, when I was in a corporate, meron din tayong ganyang office relationship. Yeah. Okay, so na-experience ko din yan. It can be a separate episode dahil medyo madumi ang nakaraan. Charot. Charot. Bakit naman sa office mo ginawa? Dahil nga, ang disclaimer, nangyari ang mga bagay-bagay nang hindi pa ako spiritual. Explain ko nga na maigi. Sa Ang aking pantry mo background ginawa? nga- Oh. Naku. Baka ma-violate si Ziza. Di naman. Okay, ready. game. Charot. So, baka kasi iniisip din ng mga tao na baka all my life, through and through, pinanganak akong spiritual na. O kaya, pinanganak ako na may goal, at least goal, maging Reiki master, maging spiritual. Yeah. Hindi po. Ang buhay ko ay napakasimple lamang na ang tanging pangarap ko lang sa buhay ay makakain. Dahil we came from a less privileged na family. Survival was our own thing. And so in short, lahat ng nasa isip ko noon, how to survive. Ganun lagi iniisip ko. So kung yun ang tinanim ko, how to survive. So lahat din ng lumabas na mga naging result o yung mga na-accumulate kong karma are also for survival. And kasama doon yung trabaho. Dahil ang trabaho na mga opportunity na nakuha ko sa trabaho, it allowed us to thrive at least. But then again, so I started working in a corporate setting, mostly BPO. BPO ang aking I owe all of my comm skills dahil maganda ang naging training ko sa BPO. And tumaas ang pangarap. I have 11 months na nagsimula ako sa BPO at tumaas ang pangarap ko at sabi ko ang next target ko, BPO pa rin ang setting pero ang target ko na ay mga bangko. So through and through, in my 13 years ng aking experience sa corporate life, puro bangko ang naging target ko. And I started handling many things. Lahat ng mga department dinaanan ko dahil mataas ang pangarap. Kasama sa manifestation. So isa sa mga manifestation sinabi ko noon, alam ko na hindi ako magaling. Totoo yun. Hindi ako magaling primarily because there are more. Isang bagay ang alam ko sa sarili ko. Kung ano man talentong meron ako, meron at merong mas magaling. Alam ko yan. Sa kahit anong field of work industry, meron at merong mas magaling. Pero, pagyayamanin ko kung anong meron ako, I started manifesting through what? Hard work. Yeah. Ginalingan ko lang. Pero kulang.
Kasi eventually, nakuha ko yung aking desired promotion, nakakuha ko ng mga opportunity, na nakalipat-lipat ako ng mga department, ng training department din ako, kaya na-enhance uli yung aking com skills even more. I started dreaming more, napunta ako sa production. I started handling people, I handled operations, na-promote ako as a manager, and then things happened. Na-realize ko na I think I was biting more than I can chew. Nag-manifest tayo eh. Nagdasal tayo sa Diyos, sabi natin, Lord, pangarap ko to ha. Ginalingan mo, binigay mong hard work at effort mo, nakuha mo siya. Pero nung nakuha ko siya, I realized many things. Kulang ang hard work. Dahil I started not performing well. So, ang nangyari sa akin, as a manager, marami kang role eh. Kailangan ng mga admin staff, gagawin mo yan, pero meron kang role, alagaan ng mga tao mo. To be there para sa kanila kung meron silang pangangailangan sa trabaho, may it be personal, dandun ka rin as a manager dahil hawak mo sila. Oo. You are not handling machines, basically. So you treat them as people. Ang tao, may kanya-kanyang pinagdadaanan, inside and outside. You have to be there, you have to be the bigger person. To be honest, napakagaling ko sa aspeto na yun. Yeah. Sa chika-chika. Ang galing kong chika. yeah. Ikaw yung nagbibigay ng advice palagi sa kanila. Yes, kasama. You inspired Yung them. yung PR ka, And no? ang na-discover ko doon, it's really one such power for me to empower people. Talagang nabibigay ko yung best through sharing my wisdom, pero kulang. Na hindi naman tayo chika-chika lang sa Dahil binibigay ko yung best ko dun sa chika-chika o yung pagbibigay ko ng empowerment. May problema ka pa, upuan natin. Let's try to solve it, ganyan. Pero nakakalimutan ko na there are more important things na basic para sa aming mga manager na i-fulfill na isang tabi ko because I kinda don't like it. Because it entails a lot of hard work and doon ako nakulangan. May kulang ako sa sipag na talagang alam ko kailangan ko to, pero kailangan hindi ako bibitaw kahit marami pa akong kailangang i-fulfill na responsibility. Finding the balance of everything was, I realized, difficult. So, bigla na ako napupunan ng boss ko. Ang sabi niya na parang, medyo ang galing natin sa ganito, pero may mga deliverable tayo, hindi natin na-meet. May mga deadlines kayo na At marami pang iba. Oh. Ang totoo, being a manager, handling people, sa totoo lang, ikaw ang nasa gitna, sa totoo lang. And this is somehow a secret that not many may be comfortable saying and as a part of my experience na nasa corporate at bilang wala na ako, may tapang na akong sabihin. Yeah. Sige. Ano yun? So, napansin ko sa management, pag ikaw ay sinisimulan mo lang ang pag-apak sa corporate ladder, ikaw ay dapat nasa panggitna na para sa mga hawak mong tao, dapat ikaw ay you have to be there for them, basically. Oo. Any of their needs, wants, pangangailangan, and anything that can help yung mga trabaho natin, dun tayo. Pero, dapat, ang pinaka-concern mo din ay ang negosyo. Huwag nating kakalimutan. Kumbaga kailangan kumikita rin yung Kumikita rin kumpanya. ang Hindi lang porket magaling ka nga manager pero wala napapala yung kumpanya sa iyo eh. Hindi kumikita. Dahil dapat kumita tayo ng pera sa negosyo. Oo. So short of saying, parang dapat, yes, you are also pro employee, but at the core of it, dapat pro management. Gitna lang. May balance talaga. Pero mahirap. Mahirap. Kasi ang totoo niyan, minsan, kahit gaano ang puso ng tao na lalo tayong mga Pilipino, di ba, naturally, napaka-caring natin sa isa't isa, di ba? Bayanihan at its best. Talagang nasa dugo natin yan. And minsan kahit ang mga personal natin, dahil nga hindi natin talaga mapipigilan na kung ano man nangyayari sa buhay natin, kung nasaan man tayo dadalhin natin yan. So, you have to be there for these people, pero hindi natin dapat kakalimutan na at the very core of it, lahat tayo, ikaw at ako, ang kumpanya, ang negosyo, uunahin natin. Yeah. So minsan, kapag merong kakulangan at alam nating kakulangan na dapat meron tayong ma-i-issuean na ng mga memo, and let's give it a little more specific example na talaga naranasan ko. Meron akong mga hawak na mga single mom. Okay. Single moms are, they're the best because I have never experienced such powerful strength, dedication, passion, at saka yung talagang tipong ikakain mo lang ibibigay mo pa sa pamilya mo, yung gano'n. May mga nagkaka-crush ba sa yung single mom nung nagtatrabaho ka? Through and through, i-announce ko na bakla po tayo. Hindi, pero hindi naman imposibleng may magka-crush sa'yo.
nakakasuka ko yes. Pero may ganyan di ba? Sa BPO. Painom ako. Oo. Lord. Alam mo, meron akong friend. Ayaw niya nung sinabi ko na Becky siya dun sa mga nagkaka-crush sa kanya. Sabi niya, wag ko daw sabihin. Ay, Gusto bakit? niya. Gusto niya yung nagkaka-crush sa kanya. Alam mo, pero sa totoo lang, yung mga loko-loko lang. Yung mga tipong, yung mga yung sayang naman, yung mga tapos yung mga panahon na yun medyo borts pa ako, di ba? Ah, So, talaga? anong nararamdaman mo? Dire. Ayaw mo. Yung friend Hindi ko kaya. gusto niya Hindi kaya. Ay, Hindi mo hindi kaya. kaya. Through and through. Hindi mo talaga. kaya maging tomboy. Eto na, Oh. nung high school ako, I was trying to please my mom. Sa totoo lang. Nagka-girlfriend ka. Nakalima pa tayo, girl. Ay, nako. Shout out sa mga ex ko kung nakikilala nyo pa. Buti na lang mahaba ng buhok ko, hindi nyo na ako makikilala. Ano yung nasabi mo ba sa kanila na LGBT ka? Nako, alam mo, yung isa, nagkahulihan na lang. Oh. Panahon pa ng Friendster. Oh, Diyos, paano ka nahuli nahuli? ka? Oo. Siyempre, siya yung unang mga inad-add ko dun sa ano. Tapos, it was a somehow bad breakup kasi parang we got caught up with our own lies. Dalawa kami. So, naku, baka So, my lie, of course, is my sexuality and my preference. That's my biggest lie, of course. And yung sa kanya naman, so naging kami. Pero ang hindi ko alam, ay, pamigrate na pala siya ng US. Imagine mo parang, fresh na fresh kami Siguro parang mga mag-aanim na buwan pa lang. Gano'n. Umabot pa ng gano'n, di ba? Paano ka nahuli? Kasi, eto na, nagkahulihan na sinabi niya sa akin na last minute na magmamigrate na ako sa Florida. Ay, binigay yung maging specific. Maging specific lang. Baka napipinpoint na nung 5. So, ano nangyari? Ikaw, paano ka umamin? Sabi ko, hindi ko rin kayang sabihin. Oo. Sumulat ako. In a letter, sinabi ko lahat. Sabi ko, basahin mo to pag nasa eroplano ka na. Para wala na. Ano yung Pero okay nandun lang sa yun. letter? Ano yung nandun sa letter? Inamin kong mahal ko siya. Tapos? Dahil totoo naman, in fairness naman sa akin, yung extent ng pagmamahal ko pag ako'y nagmahal ay totoo naman. Pero hindi ko kayang ma-fulfill ang other needs na kailangan mong ibigay sa isang Yun ang babae. sinulat mo. In a more proper way. Because doon ko na-realize na hindi din talaga pwede. And if you're gonna ask me kung saan tayo nakaabot ng mga scoring natin, kung anong base na tayo nakaabot, talagang beso lang. Talaga? Talaga? 6 gusto niya- months? Gusto, 6 months, beso? eto na. Alam mo yun, syempre pag may girlfriend, boyfriend, may tropa yan. Yeah. Si girlfriend may tropa, sasali ka na rin doon. And yung mga girlfriend, may dalang boyfriend yan pag mga gimikan, di ba? Syempre ang mga girls sasali doon. Yeah. Pag sumali ako dun sa mga girls, halata tayo. Magtatago tayo, syempre sasali tayo sa mga boys. Ako, eto na. This is girlfriend number 3. Okay? So pag narinig niya to, ko talaga, sabi niya, sali tayo sa mga boys. Diba? Eto na, mga usapang lalaki. Sabi niya, pre, okay na kami ni ganito eh. Sabi nung isa, pre, ako din pre. Ikaw? Paikot yun Na-imagine mo, isa-isa ang aminan. Ano ikaw na? Nung ako na, lahat, siguro kung 6 kami, silang 5 confirm. Sabi nila, pre, ako din. Ako na yung huli. Yun na. Huli, Sabi sa akin, no, meron na. Wala, pre, wala. Yeah. Bakit naman? Bakit wala? Hindi, pare, respect. Hindi mo inakbayan yung ano. Gusto. Tumatabi ka ba dun sa ano? Nung sinabi kong respect, sabi ko, iba to. Grabe. Iba to. Gentleman, rumirespeto. Pero girl. Ano yung umaakbay pa dun sa pinaka-pogi dun? Wala pa. Pero nag-celebrate kami dun sa respect. Di ba? May group hug kami. Talaga. Respect, Wow, pare. respect. Ganon, may ganon. Medyo, Paano yung boses borta mo tsaka boses lalaki mo? ganito, pre. Pwede, no? May lalim, di ba, pre? Oo. May modulation tayo. Buti na lang choir tayo nung ano. At yung Grabe, teacher ko, yung conductors namin, hello, Mama Beth. Nilagay ako sa bass. Yung talaga mababa. Tinuruan niya akong i-modulate ng maigi. Kaya pre, pag kailangan mo na pre, baba mo lang. Okay Tama, naman. galing Hindi mo crush yung isang boyfriend dun nung kaibigan mo? Parang wala naman, Wala. no? Minsan, mo, sa totoo lang, syempre mga di ba? May isa na rin yun sa mga advantage, kaya pwede kang sumama sa mga ganyan. Oo. Pero sa totoo lang,
ang focus ko talaga nun ay wag mabuking. Oo. So, Tama. anything kasi minsan eye contact, minsan mga ano yan, parang Oo. ibang tingin. Di ba yung mga lalaki, minsan pag nagbibiroan, yung mga lalaki talaga, Oo. nagpupurutan ng Yeah. ano. Noong panahon na yun, Oo. nagji-gym na ako. So, Oo. kaya ko ano yung mga slaman, Oo. nakikisabay ako doon. Para Grabe. talaga hindi ka lata. May mga Ganun. ibang lalaki, nangaasar, yung kikis sa Oo. pisngi, ganyan. Hindi mo ginagawa yon. Parang hallelujah. Pero baka lalo tayong malagay sa bingit. Pero yung mga ganyan, so 'di ba galing ka sa sa parang nung time na yon, nagkakaroon ka pa ng relationship Correct. with girls. Ano to, part ba to ng manifestation mo? Totoo. Hmm. Totoo, because I mentioned, my only primary reason kung bakit ko pipiliin to be with the girl is because I wanted to please my mom. So, nung nakita ng mami mo na may girlfriend ka, anong Eto nga sabi niya? Talagang, eto pa. Manifestation. Yeah. Manifestation. My first girlfriend. Oh. Ang ginawa ko, sabi ko, simbang gabi. Yeah. Nililigawan ko na siya ilang buwan na. Simbang gabi, sabi nila, pag nabuo mo ang siyam na gabi, pwede ka mag-wish. Oh. Yung parish priest namin sabi niya, kada isang araw na attend mo, mag-wish ka. Yeah. Ang ginawa ko, Oh. lahat ng walong gabi na inantenan ko, para sa ibang pangarap ko, ibang prayer ko, manifestation. Oo. Unang-una para sa nanay ko, pangalawa mga kapatid ko. Talagang hinati-hati Yeah. ko. And sabi ko sa kanya, ang huling-huli, grand finals na. Oo. Lord, ang 8 gabi ay inilaan ko para sa iba. Isa lang pong hinihiling ko. Mm-mm. Sagutin po ako ni Toot. Yun lang po, Lord. Para din po, mapasaya ko yung nanay ko ngayong Pasko. Nangyari. Pag-uwi kami na. Ayan. Manifestation. Kasama mo sa simbahan. Text lang. Iba klase, no? Nakaka-jowa ako ng text. Alam mo, iba ang dati, ibang batang 90s. Oo. Kasi, early on, I feel like it would have been the telepono eh. Oo. Yeah. Panahon nating mga 90s, text na yan. Oo. So, etong pag-manifest mo na, patunayan mo na sa simbang gabi, sa trabaho, paano tumaas yung sweldo mo nung Sa totoo lang, minamanifest mo? very good on that. Sa totoo lang, dahil marami akong realidad na kailangang harapin sa path ko sa manifestation. Unang-una, alam ko ang aking kakayahan, alam ko kung saan ko pwedeng i-push yung sarili ko. Alam ko ang limitation and boundaries ko. So therefore, kung ano maging pangarap ko, dahil doon, sa pangarap na yon, dapat lahat din ng mga magiging skills na ipapolish ko, dapat kasama din doon sa makukuha kong promotion. Halimbawa, yung unang pangarap ko talaga ay mapunta sa training department. So in short, you're gonna be speaking in crowds. You are also gonna be teaching people. So ang practice ko nun talaga, paano ako magiging effective na isang teacher? O paano ako magiging effective na isang trainer? So I started, lahat ng mga, humingi ako ng task sa manager ko. Sabi ko sa manager ko, ito po ang pangarap ko, bigyan niyo po ako ng pang-practice. Yeah. So kung meron tayong mga meeting na kailangan kayo ang magturo, pwedeng ako ang magturo. Actually, that's that's a good tip. Kasi bukod sa minamanifest mo, sinasabi mo sa boss mo kung ano yung plano mo sa karir mo. Alam mo, Diba? importante yun. Oo. Huwag mo solohin. Huwag mo solohin ang mga pangarap mo, lalo na kung ikaw ay nasa rank and file. Mahalaga na alam ng boss mo kung anong pangarap mo sa buhay dahil sila din ang pwedeng maging susi para sa training mo. Kasi Tama. hindi naman lahat ng boss yung kagaya ng old school na may insecure sa iyo eh. Most Yeah. of the managers and the bosses right now, they inspire and train the employees para Yeah. umangat din. Stan? And part of your Totoo. growth yun, di ba? Oo. I mean, Totoo. And sabi ko nga, kung ikaw ay nanggagaling sa isang kumbaga disposition na may mga kailangan ka pang i-polish sa sarili mo at hindi mo mapapolish on your own, you will always have to seek help. It's okay to seek help. Hindi ka walan, hindi ka bawasan ang humihingi ng tulong lalo't may pangarap. Tsaka yung hiya minsan nauunahan tayo ng hiya, especially if yung may mga fresh grad, bata-bata pa or medyo idealistic ka na siguro may pride ka na, uy, dito ako nag-aral, gusto ko ganito ako, ganyan. Walang masama kung magsimula ka sa baba. And then, humingi ka ng tulong sa mga opisina mo or sa managers and sa boss or sa HR mismo. yeah. Kasama yun sa manifestation eh. Kasi, minamanifest mo nga, wala ka namang ginagawa. Diba? Importante din kasi na kapag nagkaroon ka ng tapang para i-express ang mga pangarap sa buhay,
The next step is to really have the very good support that would genuinely really help you. Kasi sa totoo lang, kung ang mga naging boss ko naman in the past ay walang pakialam, kahit anong sabihin mo, hindi ka rin tutulungan. Oo naman. Dahil na-mention ko kanina, nung nandun na ako sa katayuan na ako na nagmamanage ng mga tao, totoong napaka-busy. And talaga namang isisiksik mo ang lahat ng trabaho ng in a given period of time na kailangan may buhay ka pa. Pero ang totoo niyan, medyo wala rin, nung na-realize, isa rin yun nag-cause din siya ng burnout sa akin. Because I started when I wanted to compensate on other things kasi hindi ko na mapagsiksik ang 9 hours ng lahat ng mga task ko, I started doing overtime. And these are unpaid overtimes. Para lang to OTY. OTY. Medyo mali. Yeah. Medyo mali. Dahil, Kailangan pahalagahan mo rin yung sarili mo. Ay, alagaan mo rin yung kalusugan mo kasi kung puro OT na lang tapos walang OT pay, lugi ka naman. Sa umpisa, medyo yung kapabibo ka, sisipag-sipagan ka Correct. Siyempre, bago ka sa opisina Or gusto mo makuha yung promotion na hinahangad mo. But sometimes, be careful what you wish for. Kasi pag binigay sa'yo yan, dapat ready ka. correct. Yan ang na-realize ko. Di ba hingi nga tayo na hingi ng pangarap? Pero alam kong limitasyon ko, pero may isang bagay na talagang hindi nawala sa akin sa buhay ko. Tapang. Oo, Marami tama. akong pride na ready akong lunukin para sa pangarap, sa totoo lang. And good example, I mean, I'm really brave enough para sa mga listeners natin, anong tawag dito, ako po ang personally humingi ng opportunity kay Stan to be here. Kaya, salamat. Naiyak na ako. Naman, si Marky naman is talagang suki sa feelings to. Tsaka, actually, nahihiya ako mag-invite sa podcast kasi syempre dito, ang podcast naman is not mainstream pa. Yeah. Diba? Bukas ulit. Siyempre. Andiyan lang ako. I was only 8 minutes away. Talaga? Correct. Malapit lang. Nilalaman niya yung address na tuwa nga siya. Sabi ko, I'm just 2 tumblings away. Yun. Bukas ulit. So may process ba yung manifestation? Napaka- May what would be a simple step-by-step Yung process? 10 na commandments. Yeah. Simulan na natin. Actually, ito again, itong mga theory and mga isi-share kong wisdom ngayon, ang totoong core nito, ito ay isang mga personal na sinusunod ko as a spiritual person. Okay? When I say spiritual, I am only not referring to structured na belief system or religion. And when a person is spiritual, ito yung ating personal na practice, connection, pagkakaintindi sa ating creator. It can be anything. We are coming from a Catholic country. Can be Lord Jesus Christ, Mama Mary. Mama Mary is my favorite. And us Hindus, I'm a practicing Hindu for 7 years now. So I have my own way. Pero kung iisipin mo, hindi to dapat connected. Pero itong podcast na to, itong hinihiling ko. Kaya magiging malaking tulong para sa atin to. But scientific muna ang dating natin para mas himay-himayin natin ang totoong process. Scientifically, everything is energy. Anong energy? Energy, it is anything or everything that has the potential to change or transform. So everything's energy. Our bodies included. So physically, we've changed from infants to where we physically are. 10, 20 years from now, of course, our body is still subject to change. So we are energy. People, we are energy. But everything is energy dahil lahat pwedeng magbago, mag-transform. Itong table pwedeng mag-transform. Everything. So that's the first thing. Everything is energy. That means we, as human beings, have the capacity to evolve, transform. Pero, anong klaseng evolution ang pwede sa atin? Pwedeng maganda. Pwede rin hindi. Yeah. Diba? So, unang-unang kailangan natin patandaan, lahat tayo potential. Hindi pwedeng wala. Lahat may potential. That's the rule. Do you feel lost, doubting yourself, and tired? You question your worth and existence? Well, I'm here for you. Hey, this is Gailey Chavez, and I'm the host of Free Yourself Podcast. My podcast talks about self-love, self-discovery, and growth. This is for everyone who wants to live their fullest life and become the person that they could be. Let me help out and remind you that this is your life, your path, that you are not broken, and you are worth it. Catch me every Friday at 8 p.m. See ya! Now, build up na natin ang ating wisdom.
Next natin pag-uusapan is that life, ang ganda ng life, may kulot. Yan. Yeah. Life is a manifestation of where you put your energies. Okay, so that's statement number 1. And where your awareness goes, energy flows. And when energy flows, it will manifest in your life. Himayin natin. Napakaganda niyan. Okay. So sabi natin, na-mention natin yung awareness. Ano ang awareness? Yung ating consciousness, yung kaalaman natin. Halimbawa, nasan ako ngayon? Dapat alam mo kung nasan ka. May trabaho ba kayo? Dapat alam mo. Yeah. Dapat aware ka. May trabaho ba ako? Ginagalingan ko ba? Dapat aware ka. Oo. Petics ba tayo? Dapat aware ka. So awareness. So sabi niya, kung saan mo daw dadalhin yung awareness mo, magfo-flow ang energy. So halimbawa, tingnan natin, sana in terms of manifestation, galing ako sa rank and file. Nagkaroon ako ng aha moment, Lord, parang gusto ko nang ma-promote. That is your awareness. Biglang, parang promotion. Kailangan ko na ma-promote. May pamilya. Okay? May mga pangarap. O kaya, kahit naman hindi ka may pamilya kung single ka. Aminin na natin, kailangan natin talaga ng pera. Kailangan natin ng growth. Marami tayong gustong ma-experience sa buhay. May it be material travel, kahit ano, we deserve that, di ba? So, dahil dyan, yung awareness natin, dadalhin natin doon. Saan natin dadalhin yung awareness? To what promotion is about. Dadalhin natin siya doon. Sasabi, ang awareness natin ay, kailangan ko ma-promote. Yun ang awareness. Now, dadalhin mo daw ang energy mo doon. Anong energy natin? Energy is anything and everything that can be transformed. You transform yourself from that person coming from that rank and file to be that manager or supervisor Okay. you want to become. Kumbaga parang dapat kung gusto mo rin umangat, may kusa ka rin. Na may awareness ka. Nandito. Diba? May So, kusa ka rin ano yun, kunwari? umangat. Kunwari, meron kami binibuild na Suplado Motors, for example. It's like a startup. So, does it mean that us, as step 1, putting our energy there and creating content every day and posting every day is part of the manifestation? Correct. Every energy that you put adds to your manifestation. Okay. It's parang ganito, you follow your effort. Diba? Because effort is energy. Oo, yun eh. Oo. And hindi lang effort. Pati yung mga iniisip natin sa ating isipan. Whatever comes in our thoughts, those are powerful energies as well. So in short, kung babalik tayo sa ating principle ng ating golden rule, in Filipino, mas madaling maintindihan to kung anong tinanim siyang ating aanihin. Yeah. Sa lahat ng puso't isipan natin, promotion. In this case, iba, content. Kailangan ang content ay para ma-boost. Okay? Kailangan ang gagawin natin is to create traction. Dapat may conversion, dapat may ganyan. Nasa puso't isipan, iisa lang ang tinatanim and lahat ng tinatanim ay siyang ating aanihin. Yeah. Pero, we must understand the natural order of, the natural law and order of things. Hindi naman lahat ng buto na tinanim natin ay mala Jack and the Beanstalk. We must understand that ano ba talaga ang ini-invest natin? Lahat tayo, ano ba talaga ang totoong ini-invest natin? Pwedeng isipin na effort, pwede. Diba? Pwedeng effort, pwedeng hard work, pwede. Pero ang totoong ini-invest natin ay isang bagay na pag na-realize natin kung gaano kahalaga, just the way we treat money, then you will become very powerful. Ang totoong ini-invest ng bawat isang tao is something that when we spend, we can never get back. Time. We always invest time. Dadalhin natin ang energy natin para to have that consistent success. But we also eliminate possibilities of time for friends, families, loved ones. Because pangarap. So you are putting your energy towards where you want to manifest. Ang investment natin ay time. Yeah. Time that we can never take back. Time that once we spend, we are going to trust that it will grow. Pero parang speaking of buto, hindi porke may buto ka, sinut mo sa lupa thinking na tutubo na siya. So the natural order of things, when you have a seed, you must follow the next steps. Continuous, you have to apply the best conditions. What are the best conditions? You have to, may mga plants tayo dito, water it. Diba? And then, isang beses lang ba natin Kailangan ididiligan? tuloy-tuloy yan. Tuloy-tuloy. Diba? Oo. And then, para mas sumigla, lagyan pa natin ng fertilizer. May mga plant na kailangan maarawan, di pa arawan pa natin yan. And hindi mo again gagawin yan ng isang beses. So you Kailangan do it. consistent. Yeah. Correct. You have to be consistent. So, Marky, minamanifest ko na
marami magkakakrush sa akin, na poging-pogi ako. Bakit hanggang ngayon hindi nangyayari yun? Tatlong Hail Mary. So, anong kailangan gawin ni Stanley? Like, Oo. magpa-derma siya palagi, ganun, lagay niya yung energy doon. Alam mo, what I would always say, I don't always want to bank on looks. Na yung sinasabi natin, baka mamaya Yeah. sa gwapo lang. Alam mo, sinasabi ko Oo. na in a time, alam mo, this is really the perfect time for character to shine. And this is, alam mo, sa totoo lang, I mean, talk about YouTubers, talk about our influencers. In a time and age of influencers, we are all for character. Yeah. May So, ano na ako kailangan may mo- character na ako eh. Pasok na pasok ang Meron na nga character. Oo, akong ikaw naman character pala eh. Oo. Pero ito na naman ang pinakamahalaga. Oo. Timing is everything. So, may mga bagay na manifestation. Ito. Naka-Garmin na ako, baka dapat naka-Rolex ako. Charot. Submariner eh. Nasa lista ka siguro kulay green eh. Binild. Animo. O, diba? Ganito. So, anong pwedeng gawin ni Stanley? So, manifestation is Oh. another key. Ang gusto ni Stan ay mag-manifest ng ng pagmamahal, okay? Ah. Pero Hindi yung mga puntahan natin crush-crush siya. lang ganun. Gusto ko marami pupunta magka-crush sa rin akin. yan. Ganun. Pupunta rin yan. Pero tandaan natin, where your awareness goes, energy flows. And when energy flows, it will manifest in your life. Pag tignan mo ang social media ni Papa Stan, tignan mo kung gaano siya ka-busy. Kahit Yeah. linggo, nagfa-fun run pa yan. Oo. Diba? Madaling araw, gigising yan sa fun run. Oh, Diba? diba? Tapos maya-mayang hapon, nasa kotse na tayo. Diba? Oo. Pag sinusundan mo si Papa Stan, alam mo talagang lahat dinadala niya doon. Pero Papa Stan, sa isang linggo, kailan tayo talagang nag-invest ng time para man lang chumika-chika, Ah, mag-dating app. So, ang Ayun. tinatanim ni Papa Stan, Oo. ano ang tinatanim ni Papa Stan sa isang buong linggo? Ito ay career. So, career ang tumubo. Ayun. Ang na-manifest ay career dahil where your awareness goes, energy flows, and where energy flows, it will manifest in your life. Kaya rin, tinan mo, nandito, pwede ka naman lumandi na ngayon, Papa Stan. Oo. Pero nandito tayo, nagpa-podcast tayo. Siyempre, kailangan nag-invest tayo. Gusto ng niya ano. kasi, mapansin siya through his looks. Ganon. Sa looks talaga Kasi yun. laging sinasabi, ayaw ano niya, eh. ayaw niya yung character. Ayaw niya ng character. Gusto niya, pag Yung nakita character siya, meron na eh. parang, Oo, wow. eh. Gusto ko yung parang pag nakita ko, yung gwapo mo sa personal. Oo. Tatlong Hail Mary. Charot lang. May nagsabi sa kanya, kamukha niya si Benedict Cua eh. Oh. Alam mo, Ang actually, sabi ko, hindi ko, sino si tignan mo. Benedict Cua, sabi ko. uy, Papa Stan. Huwag ka kasi magsalamin. Eto na, tignan na natin. Oh. Sige nga, Papa Stan, tignan mo hubarin kung talagang Ito, Benedict Kuha. Ginagawa ko, natanggal ko yung salamin ko pagka Sir, totoo. yung mga pagkain. Actually, So, yung salamin lang talaga, yung hindrance. sabi ng Bini, salamin. Kasi yung yung salamin ko, ano yun eh, character na yan eh. Yeah. Di character. Character Na-shoot tayo sa eh. character. Oo, diba? Dapat linawin natin. Mm-mm. Kasi tinan mo, character ang pinush, tapos ang pinupush natin ay looks, pampaka-character pala. Again, manifestation. Oo. So, meaning, these little things may not make sense sa umpisa. Oo. Paano But it kunyari, adds up to it. gusto ko magkaroon ng Rolex, paano ko yung manifest yan? Ibig sabihin, gusto ko ng Rolex. Ito pa, I'll share. So, we are talking about Rolex. Isa tong alam mo, before sinasabi ko na may it be, pwede ba mag-mention ng mga brand? Pwede na. Yeah, okay Oo. lang. Timex. Yeah. Alam mo, ang unang relo ko, ang regalo ng ate ko sa akin ay Casio na tagi 1,000 pero for me, hallelujah. Dahil Yeah, kami yeah. ay coming from... Uso yun na yung mga retro na digital Correct. na Casio. Oo, Mas Yes, mahal yun pa yung na. Basta mas mahal pa yung may pindutan. Yung simpleng lang quartz Yeah, lang yeah. talaga. Kala mo Casio. calculator. Di ba? Correct. Mabalik yun sa uso. Medyo tumawid na tayo sa threshold ng 1,000. 1,000 lang ang budget ng ate ko for Christmas. Pero mahalaga para sa akin yun. So sabi ko, Rolex, Casio, Timex, fossil. Iisa lang yan. It tells time. Yeah. But now I see things differently when it comes to having these things. It's an investment. For me, I see it as a very good investment. And ang isa yan sa mga hindi ko minanifest. Hindi ko minanifest ang relo. Hindi ako nagmanifest ng mga material na bagay. But it will always come naturally kapag alam mo na consistent ka sa ginagawa mo. Consistent sa career.
Ganyan. Correct. Diba? Pero, Papa Stan, hindi tayo magtataka na one day, itong ating underpaid podcast will be at the top notch talaga ng ating mga podcast. Kasi talaga namang continuous ang pagtatanim natin eh. Sa totoo lang, and before I got here, talagang I really, nag-backtrack talaga ako ng mga ano natin, ng mga episodes natin. And those are very meaningful na mga episodes natin. Kasi para sa mga employees, kailangan, Yeah. hindi lang tayo nagpapatawa, we give value sa kanila. And Diba? And I'm pretty sure na kung halimbawa man ang iisipin natin again, hindi natin makakalaban ng time because God's timing is Yeah. always perfect. There is no such thing as early or late. It always come in God's perfect timing. Yeah. And so that means itong mga plans na nandito sa studio natin, it didn't grow for just as early as 7 days. Time allowed it to become beautiful. Time allowed it to grow. But the best conditions were continuously given. Yeah. It grew beautifully. Underpaid. So We are working Yeah. on that. So kumbaga, parang sinasabi ni Marky is, sa mga empleyado dyan na nakikinig sa atin, kung mag-manifest kayo, okay lang, pero huwag kayo magmadali. Because Oo. because ang hinog sa pilit, alam din natin. It's a very good term na ginagamit natin mga Yeah. Pilipino, 'di ba? Hinog sa pilit. O kaya yung mahilig din ako diyan, mahilig ako sa pagmangga, mahilig ako sa maasim, 'di ba? Pero yung nanay ko, ano kailangan hintayin naman natin na 'di ba? Yeah. So may time pa tayo na ilalagay natin sa ilalim ng para kukuveran natin ng bigas para Oo. mahinog sa pilit. Yeah. Kumbaga. And so when we say hinog sa pilit, anong tawag dito? Pwede mo siyang makuha. Pero you may have been biting more than what you could chew, which happened to me in my corporate life. Minsan Yeah. kasi, we're given opportunities pero hindi tayo ready. Or hindi Diba? natin naiintindihan kung ano ang hiniling natin and the responsibility that comes with it. May Yeah. responsibilidad. Papastan, darating ang time na hahabol-habulin ka pero it comes with the responsibility. Etong sasabihin ko sa iyo, and this is no joke, darating yung time, baka mamaya ang agam-agam, ang taray ng agam-agam. Agam-agam. Oo. Baka ang agam-agam mo nun, Papastan, is that nandyan na lahat nakapila sa iyo pero kumakatok din ang podcast natin na sinuunahin mo. Siyempre, yung trabaho natin ang unahin natin, Oh, di ba? tingnan And then mo. Papa Stan, and then this Oh. is how you would truly understand kung ano talagang gusto nating ma-manifest. Because minsan nandyan tayo sa ganyan, we're in a crossroads. Ano ba talaga? Nagdasal tayo, Lord, di ba, lahat pa tayo nagbabaklaran, kaya po tayo talagang pangarap natin. Ako, I'm a Nazareno devotee. Yeah. Wag po tayo ma-confuse na I'm a practicing Hindu, pero ako po ay isang Katoliko pa rin. I'm born Si Catholic. Zar sa Padre Pio yan. Yeah. Padre Pio is amazing. Yeah, Di that's ba? true. Miraculous. Pupunta tayo, nagdadasal natin, Lord, bigay mo na po yung ito po, bigay niyo po na. Tapos dumating. And then, yung binigay na yun comes with the responsibility. Sabi nga na the very famous quote of Spider-Man, with great power comes with responsibility. And it comes more responsibility for you to give your best even more and to maintain it. Because pag binigay na sa'yo, bakit natin hindi pa halagahan? Si Uncle Ben nagsabi nun Hindi si Ay, Spider-Man. Naiba na pala. Oh, sorry. Si Uncle Ben yung Oo nga uncle pa. niya bago ma-deads. correct. So, sinabi kay Spider-Man Naiba yun. na pala. Naiba na yung ibang TikTok yung napanood ko kanina. Naiba na. Nakaano yun na-prepare ko lahat ng mga litanya ko doon. Charot. Kailangan may mga quotable ko. Pero sabi ko nga minsan hindi natin alam what comes with that big responsibility. Tama. And it's many things. Hindi lang yan sa pagmamanifest natin ng trabaho. Minsan it can be on the simple things na ikaw halimbawa may girlfriend ka tapos sabi mo pakasal na tayo. Okay, go, let's go. Pero then you start to see how life really is. How challenging life really is to survive. Para yan sa mga sa mga fresh grad na very idealistic na Naku. gusto ko na magtrabaho, ayoko na mag-aral, biglang nagtrabaho, ayan. Nakita yung totoong buhay. Totoo. Gusto ko nang bumalik sa pag-aaral, ganyan sabihin nila. Alam mo sa totoo lang, di ba life is just simpler when we were younger sa totoo lang. Ang Oo mga naman. pangarap lang natin sa buhay ay maging, I'm sure si Stan ang problema niya nun ay maging super saiyan. Ako naman ay super Sailor Moon. Super Sailor Moon. Aminin na natin. Di ba? May mga ganun yung, I'm pretty sure na marami tayong mga simpleng pangarap sa buhay and then it just evolves. It evolves as we mature and as we develop our own goals, dreams, aspirations paired with the training and the skill set that we have. It will always come with a bigger dream. Then, again, kung anong tinanim siya nga anihin, where energy flows, where your awareness goes, energy flows and it will manifest in your life. Kung ginalingan mo talaga, ibibigay sa'yo. Pero Yeah. hindi natatapos sa pagmamanifest ang ating responsibilidad. Hindi po tayo ganun. Because think of in the concept of one day millionaires. Ay, oo. Kapag halimbawa tayo ay, kaya mabilis din, for some na
pag tayo may mga blessing na naka-jackpot tayo sa lotto, for instance, and ang nanalo sa lotto may not have the best wisdom, training, and really the right mindset on how to maintain that blessing, it can end up as one day millionaires. Because hindi True. natin alam paano ma-handle eh. Yeah. Hindi natin alam kung Ayan. kaya bukas ibang topic na naman tayo rin. Alam Free mo uli na. ako bukas hanggang ano pa. Marami tayong listahan. Hindi, marami tayong pag-uusapan kasi hindi lang naman manifestation Yeah. pag-uusapan natin. In future episodes, babasahan tayo ng tarot cards ni Marky. I'll be happy to do that. Tama. Dahil Oo. baka mamaya yung mga papastan yung mga nag-a-apply ng mga trabaho, di ba? Pero wag tayo Akala ko ibang Hindi, apply. hindi namang mga Akala ko konektado dun sa gusto niyo mangyari. in fairness, dalawa na kaming rooting for you sa manifestation. Oo. Hindi lang naman yun ang minanifest ko. Marami akong minanifest. Puro sa career. Tanggalin mo kasi yung Diba? suplado mo eh. Ay, Wala hindi. talagang lalapit Yan nga yung sa'yo eh. yan nga yung nagpadagdag sa Eh character. wala. Character O kala yun ko, eh. Lux, ba't character yung ano? So, Hindi, character yun eh. Yung suplado. Pogi. No, kasi nagsulat ako ng suplado tips. I write humor books, di ba? So, Yeah. kasama yun sa branding. Okay. Oo. And yung salamin, mga immortal, sinubukan kong tanggalin ang salamin ko. Sinabi ng producer at ng director, huwag kong gagawin yun dahil hindi nila ako makikilala. Oo, yan daw. Alam mo nung bata ko, I have this thing din eh. Kasi I realized na kailangan ko magsalamin. Pero 20 years old lang ako nag-start magsimula ng salamin. Pero kasi natatakot ako doon sa mga kapitbahay ko dati na pag umaga, iba yung itsura. Kasi walang salamin. Eh parang, sino to? May ganun, totoo yun, may ganun. Ang sabi sa akin ng producer, naalala mo, yung producer sa Feelings, yung EP namin doon, sabi, Stan, wag mo tanggalin yung salamin mo because you're not you without the glasses. Tama. Yun. Ayun. Okay, mamili ka na lang So, yun. ng i-manifest mo. Isipin nyo na lang para ako si Clark Kent. Pag tinanggal ko to, Superman. Okay. Oh, Ganun, diba? diba? Oo. Mindset. O, diba? Yun, Mindset. diba? Mindset ba o conditioning yung Stanley talaga eh. Parang ikaw yung nag-declare kung ano yung ano namin. Kaya parang conditioning. Ganun yun eh. Pero, Okay. pero totoo. Because where your awareness goes, doon mo padala ang Tama. awareness namin. Oo. So it makes sense. There's a certain formula, but it always makes sense. But we don't care about these details actually. Yeah. So in short, the more we look at these little details, it adds up dahil para tayo nagpupuno ng alkansya natin na Yeah. i-focus natin. Alkansya, that's manifestation. Nagmamanifest tayo ng ipon na makakaligtas sa atin in a time wherein kailangan mamaluktot. Emergency, pag wala kang pagkukuhanan, dun mo kukunin yung panggastos mo. Or pwedeng Yeah. mag-fulfill din ng mga pangarap. Yes. oo. Manifestation. Yeah. So everything is about manifestation if we only know this, yung ating formula. O ituloy na natin, baka chika ako ng chika na hindi ko parang binibigay yung formula. O sige, diba? bigay mo Ay, na yung ano yung formula. Ito formula? na. So pagkatapos yung ating core values natin, ito na ang kailangan. Ito may 3 formula akong ibibigay. Napakasimple lamang ng formula natin na hindi natin pwedeng paghiwa-hiwalayin. They are inseparable. What that Yeah. means is that you can never just do one, you always do 3. The first one is discipline. Because ang totoo niyan, kung wala tayong disiplina, hindi natin makukuha. And i-explain ko muna mamaya in deeper kung bakit kailangan natin ng discipline. Kasama yun sa tiny natin bits of wisdom natin. Next is patience. Hindi tayo pwedeng walang patience. Oo, kaya Tama. it takes Oo. time. Yung Correct. ganyan, di ba? Kasi Yeah. Tama. Kasi kung halimbawa ang in God's perfect timing, 2 taon ang ating promotion. If I can share my own journey to my promotion, it took me 7 years to manifest my actual promotion na umangat yung sweldo ko. Because yung when I was a trainer, binigay sa akin ng posisyon pero lateral. Kumbaga ang sweldo ko ay hindi na apektuhan. Magaganon pa rin. Yeah. May Nadagdagan lang yung trabaho mo. Totoo. Or at least kung ano ang ginagawa mo noon, you are now, the way I see it is nabibigyan na ako ng different skill set. Ibang skill set ang kailangan, pero para sa sweldo ko, parang ganun pa rin ang skill set. So, Yeah. fair enough. Kung ako ang negosyante, fair enough. Di ba? Aha. Next is, kailangan natin ng perseverance. Kailangan Oh. meron tayong talagang inner will and not power. Persevere. Pagpupursige. Pagpupursige, Yeah. para talagang kahit wala tayong energy to be our best. And this is actually what I mean in this is our willpower. So when we go to the gym and develop strength, that's physical power. But when we talk about our willpower, it's the power of the mind. Now, whether you are your best or not, whether you are with 8
hours of sleep or even none at all, you will do what you have to do. Diyan papasok Yeah. yung consistency eh. Correct. Yeah, true. Na alam mo na it's part of your mental muscle. Yeah. 'Di ba? Talagang with or without the energy, I need to do this. Okay? So yung tatlong 'yon, kailangan natin ng disiplina, kailangan din natin ng patience. At kailangan natin ng perseverance. Hindi mo Awesome. paghihiwalay yung tatlong 'yan. Now, ito na ang mga steps to manifest. Number 1, when we focus on the step number 1, sinabi ko na to nung una, mindfulness and awareness. Dapat first, anong awareness mo? Promotion. Yeah. And mga kami immortal, hindi lang kung kayo naman ay mga negosyante, hindi naman porke kanina ang focus natin ay mga promotion. Mga empleyado. Pwede o mga empleyado, pwede Oo. naman itong mga negosyo. Kung ikaw Yeah. or kung ikaw ay napakasipag na empleyado at gusto mo ng mga side hustle, para sa'yo din to. 'Di ba? Kasi pwede bang may magawa ako noon na during my part-time para makadagdag sa pangarap ko? Oo naman, don't limit yourself. Kung ikaw ay may talent na pwede mong pagkakitaan, na meron ka pang natitirang time na pwede mong squeeze, why not? So kasama yan sa awareness. Yeah. Am I aware I'm talented? Am I aware I have other skills? And am I aware that my skills can turn into money? So kung ang sagot doon ay oo, what's stopping you? But you Yeah. have to be aware. Anong boundaries ko? Kaya ko bang kumanta, sumayaw sa trabaho? Ikaw na yung host palagi Diba? pag may Christmas Ako, party, diba? di ba? Oo. Practice Kaya ko mo na ba? yun para pag may paid gigs ka. Papastan, ginawa kong lahat yan and that ended up me becoming an actual host. Yeah. So, pinagkakitaan ko siya. Dati katuwaan sa office yung kasi kailangan namin ng bakla sa event. Sabi ko, present. Sabi ko naman, moon, present. Bigyan super yeah. Sailor Moon ka na bigla. Yeah. Magka-transform ka na and you have to be the life of the party. But the mindset should be there. The awareness should be there. Anong kailangan nila? Fun. Lively. Lively ba ako? Baka naman medyo sumulangit na. Jacqueline Jose. And medyo sa baklaan, ito ang term kapag medyo walang emosyon, yun talaga Yeah. sunog. Sunog. Wala talaga emosyon. Medyo Pwede walang siguro buhay. yun. Ganun. Pero nung nag-host ako ng funeral, hindi tayo pwedeng lively. Oh, diba? syempre. Kailangan may konting tears din tayo and showmanship. Pero totoo namang iyak ako ng iyak doon. Pero yun nga, awareness. Dapat aware ka. Saan Dapat ako magaling? alam mo kung sino yung nakikinig sa'yo, yung pagka ikaw yung nag-host, sino yung mga audience. Eto pa, pag sa promotion natin, sinong pwedeng makatulong sa akin? Kaya ba akong tulungan ng manager ko? Kung busy yung manager ko, kasi minsan sa totoo lang, eto na-mention ko na kanina, na ang mga manager, ang buhay ng mga manager, hindi natin talaga masisisi na marami silang kailangan gawin. Baka hindi talaga tayo masisingit. May iba pa bang pwedeng tumulong sa akin? Awareness. Hindi lang yung We have to be manager mo aware. pwedeng Yeah. tumulong sa'yo. Yung manager ng kabilang team. Malay mo may bakante Or ron, kahit di ba? sino, oo. And natumbok mo yan. Alam mo, when I started opening myself not just with my team, with the people I'm handling before, because there are others who may not specifically have the time and the effort to also care for others. And most of my workmates are all mga kaibigan ko yan. So, ba't hindi tayo tutulong? Yeah. Awareness. Awareness, may capacity pa ba akong tumulong? So, in short, itong mga bagay na sinasabi ko, napakasimple lang, pero it all builds up. Nasa una pa lang tayo. Pero Yeah. dapat aware tayo. Aware ang pangarap, and aware na aware tayo sa ating core values na kung anong tinanim siya nga anihin. In short, we talk about promotion. Being a manager, alam mo ba, are you aware kung ano ang role ng isang manager? Are we aware of the responsibilities? Hindi tayo pwedeng susuntok sa buwan, mga ngarap. Pero pag binigay sa atin, magiging clueless tayo. Parang, ano ba to? Fake it till you make it. I am not a fan of that phrase. Oo. Yeah. Hindi pwedeng ganun kasi you can only go As far as far as dun sa pambobola mo eh. Kailangan talagang alam mo yung trabaho. But Papastan, I must admit, I was one of those people. I'm not gonna be shy to admit na because and why am I not shy to admit kung saan ako hindi magaling? Lalo na nung nandun ako sa corporate life. Kasi nung pinasinungalingan ko yung sarili ko sa kakayanahan ko, hindi ako naging honest sa aking awareness because you can be aware, but it has to be paired with honesty. Dapat hindi mo pagsisinungalingan yung sarili mo na parang magaling ko ba kumanta, parang slight. Pagkaraoke, Yeah. score ko 98. Diba? Hindi naman tayo pwedeng. We have to be very honest sa kung anong kakayahan natin. Hindi natin ipipilit ang isang bagay na hindi. So dapat aware ka kung saan ka magaling, saan hindi. And you Yeah. have to be honest with it. Dahil dumating ako sa point na chinika ko ang way to my promotion. And sa totoo lang, it also created a
a discord sa relationship ko sa mga boss ko. Saka may siguro may mga maiinggit sa'yo dyan. May mga hindi Alam mo, matutuwa na na-promote ka. because kung alam ng mga tao kung ano ang performance mo. At halimbawa, eto kasi sa totoo lang hindi ako naka-experience sa isang setting ng ng company na local setting wherein you get promoted because you are qualified for it, you are recommended, you are referred, you are appointed by your boss. Lahat ng promotion sa amin, you have to make it on your own. You have to push yourself on your own. You have to go through interviews. You have to pass them. And there are panel interviews. In short, you have to go through several rejections and it took me 7 years. Wow. But, kung yung mga bagay na ito, again, in-apply ko noon and alam ko na, it may not have taken me 7 years. That's why I'm here. And I'm not gonna be afraid to share my story only if I can help others recognize that. Yeah. Pero, isa sa mga bagay din na na-realize ko noon, na kaya naman as a teacher, I see myself as a teacher of life. That's what I want to see myself. Because you can go to me about work. I have something to share. You can go to me about relationships. Meron ako mabibigay. You can go to me about spirituality and I will tell you more. In short, before hindi ko naiintindihan why I have to be many of those hats that I have to wear every day. But it will all make sense in the end. Yeah. Lahat yun makakaya ko. Lahat yun, kinaya ko sa buhay ko, pero kasi may pagbibigyan akong tao. So again, this is an opportunity that I prayed and I manifest because nandun ako sa posisyon na pwede na akong mag-share. Ayun. Kaya naman, we really appreciate your time, Marky, kasi bukod sa mga senior mo, ito, discipline, patience, and perseverance para sa pag-manifest. Tama. Marami ka pang pwedeng i-share in the future episodes ng Underpaid. Kaya sa mga immortal dyan na nakikinig, may part 2 to sigurado. May Yeah. part 3, may part 4. Ay, Yes. At Marky, sa kanila pwedeng makontak. sa akin kasi ako as a teacher of life, I also do services. I'm a Reiki master. I help administer healing, emotional healing. I also do life readings, tarot cards, and Vedic astrology. If you are needing my help and guidance, you can send me a message in my social media. You can reach out either in Instagram or in TikTok. It's Reiki with Marky. So just one word. Reiki is REIKI with Marky. Send me a message and I will always open my heart to help. Marky, may mga magtatanong dyan, mahal ba magpa-konsulta sa'yo? I would say it's an investment because part of my manifestation, because it's knowing your worth, knowing the skills that you've gone through, I will say it's an investment for me. Kasi matagal niyang pinag-aralan yan. Yeah. And kasama sa pag-manifest niyan, yung kailangan, alam mo kung yung pahalaga mo yung sarili mo. Know your worth. Tama. Diba, Zar? Correct. Okay. Yes. Tsaka para din because yung the self-assurance na nabuo ko all these years of practice and continuous learning, yun ang aking ininvest my time. And yung time, hindi natin sa totoo lang mabibigyan ng presyo ang time. Pero kung alam mo kung ano ang pinaghirapan mo, hindi ka rin mahihiya mamresyo. Ayun. True. Ang ganda nitong sinabi ni Marky, Zar. Yeah. So, ikaw ba? Natuwa ka sa episode? Oo naman. Diba? Oo naman. Thank you naman. Talagang Oo naman. talaga yung mga listeners natin. Sigurado ako may mga magme-message na na-promote sila dahil sa episode na to. Cool. Papakinggan niyo yung part 2 Yeah. dahil may marami pa tayong Oo. steps na mahalaga. Because some people, they just manifest. Like, their understanding of manifestation is, okay, I want this. And then, you just wait. Oo. Pero No nakukuha hard yan. work. I mean, no hard work or Oo. perseverance or anything. Kaya itong mga binibigay ko na formula, this is something that can maintain those blessings. Yeah. Kailangan i-maintain natin para tayong if you're yung in-experience natin ng pandemic, yung mga plantito-plantita age, Oo. diba dati? Ginalingan natin, wala tayong sa ginagawa, nasa bahay lang tayo. Ibuhos natin sa mga halaman. Imagine mo kung one whole year of the pandemic, consistent ang pag-aalaga mo. And then biglang nung nag-back to work na, nung nagsisimula na ulit tayong bumalik, hindi mo na naalagaan. So, hindi na magta-thrive. Hindi na nagbunga. Yeah. Napunta kasi yung iba sa ubi cheese pandesal tsaka sa dalgona coffee. Dalgona, di ba? Tsaka yung mga ubi cheese. Oo, Grabe. yan. Naku, pagkain. Marky, salamat kasi Thank you, Marky. yung part 2, abangan ninyo kasi pag-uusapan namin manifestation pa rin pero may tarot card readings Naku. na. Yeah. Okay? So Zar,
Follow nyo si Zar sa kanyang LinkedIn Yes. sa Higher Up Global. Yeah, I know. It's Zar de los Reyes 1. And then sa Instagram and sa TikTok, it's Higher Up Global. Yun. Okay. Stanley Chi on all social media platforms and the Underpaid Podcast. Okay. For Marky Mendoza, Zar de los Reyes, I'm your host, Stanley Chi. This is the Underpaid Podcast. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.